Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan. Ito'y upang pag-usapan ng mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Kaya naman sa pangunguna ng National Anti-Poverty Commission, sama-sama nating alamin ang mga aksyon laban sa kahirapan. At sa ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at ganun rin ng stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Ma'am Amparo Misiano, si Kyoko, Council Member ng NAPSI Women's Sectoral Council upang pag-usapan kung ano ang papel na kanilang ginagampanan sa NAPSI at ano-ano ang mga agenda na kanilang isinusulong para sa mga kababaihan sa pagsugpo sa kahirapan. Ma'am Amparo, magandang umaga po. Welcome po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Magandang umaga at salamat para sa pag-imbita dito sa inyong Thank you for program. joining us, ma'am. All right, Ma'am Amparo, tell us more about first the Women's Sectoral Council. Sino-sino po ang bumubuo ng council na ito? Ano po ang mandate nito? At ano po ang papel na inyong ginagampanan sa NAPSI? Ang Women's Sectoral Council, ang composition niyan ay mga representatives ng iba't ibang organisasyon ng kababaihan mula sa iba't ibang regions ng Pilipinas. At ang kanyang mandato ay para dalhin ang boses ng mga kababaihan, lalo-lalo na yung nasa may hirap na sektor. Halimbawa, sektor ng magsasaka, mangisda, urban poor, katutubo, at iba pang mga marginalized sector. Okay. Well, talking about these two concepts, poverty and women. Ano po bang sinasabi ng ating data pagdating sa kahirapang nararanasan pa rin ng sektor ng kababaihan at bakit po hanggang sa ngayon ay itong vulnerable sector na ito ay nakakaranas pa rin po ng ganitong kahirapan, ma'am? Sa usapin ng kahirapan, mukha pa rin ng kababaihan actually ang nagpo-portray o nagpapakita ng kahirapan. Sa datos ng ating gobyerno, number 6 siya, no? Okay. Pero sa ang pinakamahirap na sektor ay mangisda, magsasaka, children, no? Kaya ito yung mga actually very ironic dahil sila ang naglilika ng pagkain. Mahalaga ang kanilang papel sa lipunan, pero nanatili pa rin silang mahirap. Actually, 2015, since 2015, yan pa rin ang datos. 2015, 2018, 2021, hanggang ngayon. Kaya, napaka malaki ang papel talaga ng kababaihan para sila mismo ay kikilos, lalo-lalo na sa NAPSI, yung Women's Sectoral Council, para talagang mapuksa ang kahirapan. Pero it will be a long work. Hard If work. we trace po the roots on the reasons, bakit, sabi nyo nga, number 6, ang sektor ng kababaihan kapag ni-rank natin yung poverty, ano po yung problema na ating pong nakikita, bakit ganun pa rin po yung sitwasyon namin? Medyo, historical, kung historical yung natin, babalikan natin, siyempre, titignan natin kung paano nailagay sa ganyang sitwasyon. Sinakop tayo ng mga dayuhan, tapos after that, yung mga policies din. Actually, yung mga polisiya ay malaking naitutulong o kaya nakakatulong sa pagpapahirap. Halimbawa, yung mga social justice policies natin, yung comprehensive agrarian reform, social justice program yan yung fisheries code, para yan talaga sa mahihirap. Pero in terms of implementation, medyo napakabagal ng ating implementation sa distribution ng lupa, na napakahalaga din kasi hanggang ngayon meron pa rin mga lupa na hindi pa nadidistribute. No? But we're talking about the legislative agenda po nitong inyong konseho. Ano po yung inyong mga recommendations o mga policy na maaari pong gawin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para matulungan po natin ang sektor ng kababaihan? Ang isa ay talagang, may mga batas kasi. No? Pero in terms of monitoring, how the
laws o yung mga batas ay na-implement, kahit yung mga programs, medyo kailangan talaga nating magpursige pa doon. Tignan natin kung yung mga policies ba to, ang mga programa na to, paano ba nakakatulong? Lalo-lalo na sa mga kababaihan. Kasi iba ang mukha o nararanasan ng babaeng mahirap kumpara sa lalaking mahirap. No? Kasi dahil sa kanyang mga ginagampanang tungkulin, paano tinitignan ng lipunan ang mga kababaihan kumpara sa lalaki. Like for example, ang magsasaka. Pag sinabi mo magsasaka, anong unang pumapasok Parang sa'yo? lalaki agad yung lalaki napoportray agad. sa utak natin. Okay? Oo, pero malaking gawain ang ginagampanan ng mga kababaihang magsasaka sa pagsasaka. Halimbawa, yung paghahanap ng kapital, yung binhi, mahalaga yan. Tapos meron pa silang ginagawang gampaning sa gawaing bahay, no? Hindi kasi makakapagsaka o makakapunta sa trabaho kapag ang mga gawaing bahay ay hindi ginagampanan, ano? Pero nasa balikat yan ng mga kababaihan, kaya ika nga, hindi lang economic poverty, kundi even time poverty, kulang sa oras. Wala na siyang oras para sa sarili niya, para tignan niya yung kanyang kalusugan, o kaya magpahinga, ganun. Kaya with the work that women do, I think they really deserve, na yung mga programs din ng mga gobyerno ay, kumbaga, maibigay din, sa ating mga kababayan. Na talking about that, yung gender and development naman, ma'am. And understand, bawat ahensya ng gobyerno ay merong nakalaan na budget, for God. So, ano po yung inyong mga recommendations on how to really utilize this budget para na rin po sa ating mga kababayan? oo, kasi nakalagay yan sa sa ating batas, no, yung at least 5% of the agency's budget, kahit state universities ay magamit to address yung mga gender issues. Kaya unang-una kailangan aralin muna ang sitwasyon. Kunwari, kung ikaw ay galing sa ahensya ng Department of Agriculture o kaya Department of Agrarian Reform, ano bang issues ng mga kababaihan sa usapin ng reformang agraryo o kaya sa agrikultura? Meron ba silang nakakautang ba sila? Nakakaranas ba sila ng karahasan? Bakit sila hindi nakakadalo sa mga training? Yung mga kaya titignan muna ang sitwasyon. Ang tawag doon ay gender audit o kaya gender analysis. Tapos yung gender analysis ang mag-i-inform sa plano. Hindi lang sapat yung parang may babae at lalaki, gender na. Dapat issues ng bakit sila naisasantabi, bakit mababa ang tingin ng lipunan sa kanila, bakit hindi sila nakakapag-participate sa mga decision-making bodies, mga ganon. May mga datos naman, kaya kailangan lang talaga aralin at bigyan ng kakibat na pansin. Okay. Well, ngayong National Women's Month, ang tema po natin ay babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. With this, ano po yung mensaheng gusto niyo pong iparating sa ating po mga kababaihan at ganoon na rin po sa iba't ibang mga sangay ng pamahalaan, government agencies, at kapag pinag-usapan natin itong convergence, why is it also important? Pag pinag-usapan po itong mga programa for women. Malaki talaga ang papel ng kababaihan sa ating lipunan, mula sa ating tahanan hanggang sa komunidad, hanggang sa buong lipunan. Kasi half of our population ay babae. Kaya yung mere number na lang nun ay talagang pero kailangan pa rin itaas yung kamulatan ng mga kababaihan hinggil sa mga kanyang karapatan. Kasi malaki ang papel niya sa paghuhubog ng mga anak. Malaki rin ang papel niya sa kaunlaran sa komunidad dahil alam niya. Pero iba rin yung kanyang perspective. Iba rin kasi ang kanyang trabaho. At mahalaga yung talagang may convergence, yung nagsasama-sama ang gobyerno at civil society organizations o mga people's organization, ganyan ang NAPSI, nagsasama ang gobyerno at civil society para talagang magtulungan. Kasi ang problema ng kahirapan ay hindi naman simple. Kailangan ng talagang pagtutulungan para talagang mapuksa ang kahirapan.
sana ay umunlad na tayo, hindi na tayo nahuhuli kasi parang sa ASEAN countries, medyo nahuhuli tayo sa ibang bansa. At para talagang umahon tayo sa kahirapan, kailangan ng tulungan. Kailangan din ng mga kababaihan na sumama sa mga organisasyon, no? Alamin ang karapatan, mag-aral, no? At kanyang sumama sa pag-aaral din, ma-involve para talagang pag nagsasama-sama kasi ang mga kababaihan at ibang sektor, talagang mas malakas na puwersa. And that's a good point to this conversation. Tayo mga kababaihan, mag-join forces din tayo. No? Let's empower ourselves so that we can participate also dito sa mga programa and also policy crafting. Dahil alam natin yung mga problema natin and also we can suggest solutions for these problems. Well, maraming salamat po sa paglalaan po ng oras dito po sa aming programa. Ma'am Amparo Misiano Sikyoko, and happy National Women's Month po. Siya po ay council member ng NAPSI Women's Sectoral Council. At malugod po kami nagpapasalamat sa inyong suporta. At hinihikayat din po namin kayo na muling tumutok sa ating programa sa darating po na Webes. At samahan po ninyo kami. Kaya naman, Ma'am Amparo, sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.